bakit yung mga apostol ng ating Panginoong Jesus, yung 11 na apostol na pera si Judas na nagbigti, lahat sila pwera lang kay Juan namatay bilang martir. Merong si Pedro pinako sa krus ng pabaliktad. Kaya siya pabaliktad na ipinako dahil para sa kanya hindi siya karapat-dapat kagayang ipako ni Kristo. Kaya ni-request niya doon sa pagpapako sa kanya kung pwede baliktad siyang ipako. Si Santiago naman, unang-unang martir yun. Actually, yun lang ang apostol na nabanggit sa Biblia yung kamatayan. Pinugutan ng ulo. Then, si Andrew, ipinako rin sa cross. Imbis na cross, pag ganon, yung ekes parang wrong. Ganon ipinako. Hindi, dahil sinabi rin niya, hindi ako karapat-dapat na ipako kagaya na aking Panginoon. Kaya pinako siya na pa-cross na parang yan, X. Diba? According to sa tradition din, pag ipinako siya sa cross, hindi siya pinako, kundi itinali lang daw siya sa cross. At habang nakatali siya sa cross na napakahigpit, 3 araw siyang tumagal sa cross. At habang 3 araw siya nakapako sa cross, nangaral siya hanggang mamatay siya. 3 araw siya, umaga't gabi. Wala siyang ginawa kundi mangaral hanggang mamatay siya. Kasama na rin pinagbabato siya habang nakapako siya sa cross. Namatay siya. 3 araw siyang nangangaral. Si Philip, according to tradition, pinugutan ng ulo o pinagbabato. Si Bartholomew, ito ang pinaka, para sa akin ito yung karumal-dumal talagang pagkamatay ni Bartholomew o ni Nathaniel, isa lang kasi yun. Ito, binalatan ng buhay. Binalatan siya ng buhay hanggang sa mamatay. Si Mateo, yung tax collector, si Levi, ibang pangalan niya Levi, binato hanggang mamatay. Si Tomas, sinibat habang nananalangin. At yan din yung mga iba pang mga disipulo. Lahat sila, yung 10, namatay bilang martir. Isa lang ang hindi namatay bilang martir, si John, kasi pangako sa kanya ng Diyos yun. Ipinatapon lang siya sa isla ng Patmos at doon naging yun ang bilangguan niya, yung isla ng Patmos, at doon siya namatay sa katandaan. Pero nagsuffer din siya sa maraming mga persecution. At yung isa pang apostol na hindi nakasama ni Jesus, si Pablo. Diba? Nag-persecute muna siya ng mga Kristiyano siya, ganun din, pinugutan ng ulo sa Roma. Pero bukod siya pugutan ng ulo, nakaranas siya ng napakaraming persecution. Pinagbabato siya, na-shipwreck siya, ibinilanggo siya, at marami siyang naranasang persecution. At ganun din, hanggang ngayon, maraming mga Kristiyano ang nagsasuffer ng persecution sa mga Middle East na country, sa mga Muslim na country. Maraming mga pinapatay ang ISIS. Pinupugutan ng ulo, binabato ng buhay na hindi nababanggit sa news.
hanggang ngayon. Kasi kanina lang nag-research ako, may mga nakita pa ako na mismo may video ha, na binabaril ng AK-47, nakapila ng mga misyonaryo, binabaril ng AK-47. Ang iba pinagbabaril, ang iba naman ay pinagbabato hanggang mamatay. Ang iba naman sari-sari, meron nga gupit, araw-araw hinahagupit. Halos payat, butot balat na yung katawan nila sa pangangaral ng mabuting balita. Ano ang dahilan kung bakit nila ginagawa? At bakit natin ginagawa ang magmisyon? Ano ang naghihikayat kila Pablo na magmisyon? Na iwan yung komportableng buhay at ipangaral ang mabuting balita. Si Ka Imelda lang di ba? Kahit bulag na, nagmi-mission pa rin. Di ba? At si Kajan, ilang taon na ba si Kajan? 90 na ba o 80? 80 o 90, di ba? At kahit na hirap, nagpapakain pa rin ng mga bata. Nagmi-mission pa rin siya kahit hindi nakakaya ng katawan niya, di ba? At nagpapakain ng mga bata, nagbibigay ng ayuda, at nagmi-mission. Di ba? At ganun din, bawat isa sa atin dito, imbis na nasa trabaho, nagmi-mission. Di ba? Ano ang naghihikayat sa atin na gawin ang pagmimisyon? At hanggang ngayon nga, ako may kakilala ako sa Mindoro. Nagta-translate siya ng Bible sa wika ng mga tribo. German missionary siya. At willing siya pag-aralan yung wika ng tribo para maging Biblia sa wika ng mga katutubo. At willing siyang mabuhay na rito sa Pilipinas at hindi na niya makikita yung kamag-anak niya sa Europe. Actually, minsan nga isinama niya ako doon sa libingan doon sa Calapan, doon sa lugar mismo ng mission. Pinakita niya sa akin yung cementerio nila. Kasi doon lang mismo rin nilibing yung mga missionary. Tinuro niya. Brad, eto, namatay ito dito, hindi na dito nakita ang kamag-anak. Ni kamag-anak niya, hindi na siya nadagawa. Namatay na sila sa Pilipinas, ang mga kamag-anak niya, hindi siya nakitang namatay. Ito, ganun din. Ito, ganun din. Nagsakripisyo sila sa buhay nila na sa pagmimisyon. Bakit nagagawa nila? Bakit natin nagagawa ang misyon na kahit walang pera, nagmimisyon tayo? Diba? Wala naman sa atin dito may sweldo Diba? Kusa. Ginagawa natin. Bakit? Sa Biblia may nakalagay na ganito. Si Pablo. Sa 2 Corinthians 5:14, ganito ang sabi. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nagtulak sa akin na magkaganito. Sino ang nagtulak sa kanya para gawin yung mga bagay na yon? Ang pag-ibig ni Kristo. Hindi pera. Hindi katanyagan. Ang bawat isa sa atin, kaya tayo nagmimisyon dahil nadama natin ang pag-ibig ni Kristo. Ang pag-ibig ng Diyos. Yun ang nagtutulak sa atin na kumuha ng mabuti. Diba? May 3 punto lang ako. Ang pag-ibig ni Kristo
nadama ng bawat isa sa atin. Nung hindi natin nadama pa ang pag-ibig ni Kristo, hindi natin ginagawa yan eh. Hindi tayo naglilingkod sa kapwa natin. Hindi tayo gumagawa ng mabuti sa kapwa natin na walang kapalit. Di ba? Pero nung nadama natin ang pag-ibig ni Kristo, yun yung nagtutulak sa atin na magka-ganito. Walang pumilit sa atin. Di ba? Hindi tayo pinili ng Diyos na gawin ang tama. Kundi, una nating nadama ang pag-ibig ng Diyos. Kaya yun ang nagtutulak sa atin na magmisyon. At ganun din kila Pablo. Ganun din sa mga binanggit kong mga misyonaryo. Ganun din sa bawat Kristiyano na naglilingkod sa Diyos. Diba? Tinigil nila yung paghahanap buhay nila. Yan si Mateo, tax collector niya. Iniwan yung pagiging tax collector niya at sumunod siya kay Kristo. Si Pablo, iniwan niya yung pagiging Sadducees niya o Pharisees niya at naging Kristiyano siya at nangaral siya at pinapersecute siya na ngayon ng mga Pharisees at mga Sadducees dahil sa pangangaral niya. At willing siya na mabilanggo para sa mabuting balita. Willing siyang pagbabatuhin. Willing si James pugutan ng ulo. Willing si Peter na ipako sa krus na pabaliktad. Hindi dahil sa pinilit siya, kundi dahil sa yun ang nag-uudyok sa kanila, ang pag-ibig ng Diyos. Ganon din tayo, kaya tumadala tayo sa gawain, hindi tayo pinipilit eh. Pero dahil nadama natin yung pag-ibig ng Diyos, gumagawa tayo ng mabuti. Dahil nadama natin ang pag-ibig ng Diyos, iniibig na rin natin ang ating kapwa. Dahil nadama natin ang pag-ibig ng Diyos, nagmi-mission na tayo. Gumagawa na tayo ng mabuti. Ano yung pangalawa? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, nagsasakripisyo na tayo. Willing tayo na masaktan. Diba? Ang sakripisyo, laging merong sakit yan eh. Kaya nga sakripisyo tawag eh. Diba? Walang sakripisyo na walang sakit. Meron kang sinasakripisyo. Si Kajan, sinasakripisyo niya yung pera niya para makapagpakain ng mga bata sa kali. Si Ka Imelda, willing na paggamit yung lugar niya sa gawain. Kahit na hindi na siya nakakakita. Si Ka Alex, may trabaho siya. Pwede ako magbantay na lang dito. Kikita pa ako. Pero may sakripisyo, dadalo sa gawain para dahil sa pag-ibig ni Kristo. Dahil nadama niya yung pag-ibig ni Kristo, willing tayong gawin, mangaral, pulaan, kung anong sabihin sa atin. Diba? Kahit hindi tayo sumikat, hindi naman natin kailangan sumikat eh. Diba? Dahil ako dali, pag sumikat ka, bayad ka na sa utang mo. Yun ang sabi ng Panginoon, Pagka yung ginawa mong mabuti ay nakita ng kapwa mo, bayad na. Diba? Tinanggap mo na yung reward mo eh. Di ba? Sabi ng Panginoon, di ba? Pag ikaw gumawa ka ng mabuti, tapos nakita ng ibang tao, tinanggap mo na yung reward mo. Kaya daw, pag gumagawa ka ng mabuti, huwag mong pahalata, huwag mong pakita ang ginagawa ng kanan mo, huwag mong sabihin sa kaliwa mo. Dahil, kaya tayo gumagawa ng mabuti dahil sa pag-ibig ni Kristo sa atin.
Isa pa, nakalimutan pa ako pala. Ang pag-ibig ni Kristo hindi pa bago-bago. Ang pag-ibig natin, minsan up, minsan down. Sumpungin ang pag-ibig natin ng tao. Pero dahil sa nakikita natin, nadadama natin ang pag-ibig ni Kristo, yun yung nag-i-encourage sa atin na patuloy at patuloy gumawa ng mabuti, magmisyon. Dahil ang tinitingnan natin hindi yung paggawa natin ng mabuti, kundi yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos na bahalang mag-reward sa atin nun. At yung pagkatlo, nagbabago tayo. Dahil sa pag-ibig ni Kristo, kaya tayo nagbago. Diba? Nung nadama natin ang pag-ibig ni Kristo, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo, kaya kami nagkaganito. Ano? Kaya ganyan, pag-ibig ng Diyos. Willing ka tawagin may sira ang ulo. Kaya ka nagkaganyan dahil sa pag-ibig ni Kristo na pinagtatawanan ka dahil sa pagsamba mo sa Diyos. Willing ka. Kaya pag may nagtanong, ba't ka nakaganyan? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Diba? May siyaya sa loob. Nagbago ka. Diba? Dahil lahat yan, pag-aaral. Nung hindi pa natin nakikilala ang Diyos, ba't ka nakaganyan? Kaya hindi mo kilala ang Diyos. Di ba? Ganun lang yan. Bakit yung iba na nasa kulungan? Dahil hindi nila nadama ang pag-ibig. Bakit iba patuloy na nagmumura? Kasi hindi pa nila nadama ang pag-ibig. Bakit iba kaya pang manloko sa kapwa niya? Kasi hindi pa nila nadama ang pag-ibig ng Diyos. Diba? Kaya tayo nagkaganito, naging mabuting tao dahil sa pag-ibig ng Diyos. Diba? Kaya kahit ano, kaya natin tanggapin. Imagine niya na. Kaya nagtataka yung mga nasa salita. Anong nakain ito? Dumadali din. Hindi kayang pera dyan. O ano, di ba? Anong meron dyan? Anong napapala nyo dyan pa atin dyan? Di ba? Ang napapala natin, nadadama natin ang pag-ibig. Diba? Yun talaga. Dahil pag nadama mo ang pag-ibig ng Diyos, gumagawa ka ng mabuti. Nagsasakripisyo ka at nagbabago ka. Yun lang po.